Magandang araw mga kalagahin. At dahil nga napakamahal ng mga bilihin ngayon, especially ang gulay, ay ito talaga naging motivation ko para magtanim na lang ng sarili naming gulay. Bali lampas 1 linggo na nga pala ito mula nang dumating, kaya lang wala kaming magandang lupa o yung matabang lupa. So, meron ako ditong buto ng pechay, sibuyas, bell pepper, sili na green, tapos yung bonsai na okra. And then meron din tayo ditong talong, tomato, and ano ba to? Ang tawag dito, yung dahon ng sibuyas. Radish meron din. And okra ulit. Bale, dalawang klase pala yung okra na na nabili. Ito pala yung mga disposable glass na nilagyan ko na ng butas kanina. So, lalagyan ko na lang siya ng lupa. Bale, dito pala ako sa bandang loob tatanim kasi ngayon, as you can see, medyo maulan pa or may ambon. So, maghanap tayo dito sa bodega ng literal na bodega to guys. Sobrang gulo kasi nung nakaraan. Nagtanggal kasi kami ng mga gamit dun sa tindahan. Tapos, yung ibang gamit dito na rin tinistock. So, magulo talaga. Literal na bodega. So, ang gagawin ko ngayon is maghahanap ako ng pwede kong lagyan ng binhi. Yung papatubuin ko pa lang siya. Bago ko siya ilipat sa talagang lalagyan niya. So, hanap tayo guys. Ayan, nagsuot na ako ng gloves. Ito siguro pwede to. Hindi naman na ginagamit ito. Daon ng sibuyas, pinagtaniman ko na rin pala to. Tapos, siguro, yung iba, dito na. Tapos, sasahalin natin ng green. Dito rin pala nakatambak yung ibang ginamit namin sa mini store before. Kuha ako ng isang green. Ilalagay ko dito yung yung mga disposable glass. Para naka-hilera or nakasalansan siya dito. Tapos, kukuha na lang ulit ako ng isa pa pag kulang. So tara, simulan na natin. Meron akong 3 lalagyan ng pula. And, let's go! Ito. Dito na lang ako maglalagay guys. Itong gagamitin ko nga pala na lupa ay pinakisuyo lang namin. Maraming salamat na at sa uulitin ulit. Meron naman talaga kaming mapagkukunan ng lupa, kaya lang ayaw kong gamitin yung lupa na malapit sa dagat. Yung klase kasi ng lupa na yan ay may pagkabuhangin na. Kaya yung inirequest ko nga na lupa ay kung po pwede ay kunin niya ay sa malapit sa palayan para sigurado na mataba ang lupa. Naglagay din pala ako ng apron dyan dahil puti yung suot kong damit ay mahirap na kapag nalagyan ako ng putik. At sa puntong ito nga ng aking buhay, nagsimula na akong maglagay ng lupa dun sa pagpupunlaan ko. Medyo nahihirapan nga pala akong kunin yung lupa dahil sa sobrang siksik niya ay tumigas na siya. At di talaga uubra kung wala akong gagamitin na pangkalkal. Matagal na nga pala namin na binabalak ni Madam na magtanim ng mga gulay dito sa paligid. Siya rin lang naman kasi na may time pa sana sa tuwing nandito kami sa tindahan. Kaya lang talaga minsan drawing. Ang hirap din kasi na pinagpaplanuhan dahil hindi talaga natutuloy. Pero dahil yung nakaraan na nagluto ako at nabitin ako sa isang sibuyas na maliit sa sobrang mahal, ay dito ko napagtanto na kailangan na talaga namin magtanim ng sarili naming gulay. Sa isang bilihan mo kasi para sa isang putahe lang ngayon 50 mo, halos hindi mo mabibili lang kailangan mong mga sangkap. Hindi naman pala ako expert guys sa pagtatanim, kaya nanood muna ako sa YouTube para kahit papano ay may idea naman ako kung paano magtanim ng mga buto. At pasensya na rin po sa mga expert dyan kung mali-mali ang mga nagawa kong proseso. At pahingi na rin sana po ng idea at mga tips kung ano-ano pa yung mga tips para mapabungan ng marami o mabuhay mo yung mga itinanim mong buto. At habang ginagawa ko po ito, nais ko lang po munang i-shoutout si Sir Reggie Lobren na all the way from New Zealand. Hello po sir, magandang araw po at kumusta po kayo? Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po pala sa panonood ng video. Sa umaga pa lang ay gising na sila at sino may hawak ng Napakataba pala ng lupa. As you can see, meron siyang guys. Yung tawagin sa amin to is kakaloy. Tapos, ito naman, karaniwan siyang nakikuha sa yung bulok na puno ng niyog. Pero ito, ang tawag sa amin, uok. Yan guys. tabing bahay, may kailangan, walang alinlangan, nagkadadamayan, bayanihan sa bawat araw, dito ang puso, walang pag-aalinlang. Sa kanto may kwentuhan, sa gilid may harutan, kahit anong oras, tara na't magsaya.
kamera. Tuloy ang At sa puntong ito nga ng aking buhay, pagkatapos kong malagyan ng lupa at mailagay ko na rin yung mga binhi, ay eto, isa-isa ko nang inilipat dito sa tamang lalagyan o tamang pwesto ng pagpapatungan. Hindi na rin pala ako nahirapan na i-identify yung mga grupo ng mga itinanim ko dahil una pa lang ay inilagay ko na muna yung mga plastic o yung may mga label kung anong mga uri ng gulay siya para kapag inilagay ko na or idinikit ay hindi na ako mahihirapang hanapin kung mga ano-ano yun. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit wala si Madam sa video ko. Sinadya niya kasi na hindi tumulong dahil hindi daw niya tali yung makabuhay ng mga halaman. At sa pagkakataong ito ay hindi ko alam kung makakabuhay din ako. Well, sa pagkakaalala ko, noong elementary at high school kami ay palaging pechay ang itinatanim namin. At naalala ko din lahat ng itinanim ko ay nabuhay naman. Shoutout pala dyan sa mga classmates ko noong elementary kami na naglalagay ng walis tingting sa puno ng pechay namin. Anyway, balik tayo sa aking ginagawa. At ayun nga, kumuha ako ng double-sided tape at inilagay ko na sa may bandang likuran yung mga para ako kapag nagdilig ako ay hindi mababasa. Lalo't higit ay matatanggal. At habang ginagawa ko nga pala to, ay ang sarap sa pakiramdam na parang ang galing-galing kong magtanim. Pero kasabay din yung pag-aalala na baka wala tumubo kahit isa. Pero sana mayroon dahil bala ko pa naman bumili ng medyo malalaking paso para pag inilipat ko ay magandang tubo niya. Bali, dinagdagan ko na lang pala sa ibabaw lahat ng aking binili na organic fertilizer. Naisip ko lang kasi na para mataba at mas malusog bago pa ilipat sa paso na paglalakihan nila. At nung natapos ko na nga nalagyan lahat ay eto, diniligan ko na rin isa-isa. Nalulungkot nga pala ako dyan dahil buong akala ko ay wala akong pechay na na-order or kasalanan ng seller na hindi nila nailagay. Iba na talaga kapag tumatanda, nagiging makakalimutin na. So guys, ito na. So sana may mabuhay man lang sa kanila, no? Kahit mga ilang peraso man lang. So, dito sa unang linya, nandito yung kamatis ko. And then, yung sili na green. Yung isang talong. Isang group ng talong. And then, yung isang klase ng okra. And, meron din tayo dito na red onion seeds. Hindi ko lang talaga alam kung makakabuhay ako niyan. And then, meron din tayong radish. And, bunching onion or yung dahon ng sibuyas. And then, yung isang klase ng I mean, same siya ng same lang yung yung talong. So, bali, inano ko na lang siya. Itinanim ko na lang siya lahat. And then, meron tayo ditong bell pepper. So, sana tumubo. Good luck, no? At saka, kung meron akong mga maling nagawa sa proseso, please comment down below. And also, bigyan nyo naman ako ng ibang tips kung paano lumago yung mga bunga at saka kung ano yung mga dapat pang gawin kapag maglilipat na doon sa kanilang medyo mas malaking lalagyan. Ayan po. So, meron tayong ilang klase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8.